nasa nga ito, may appointment. Diba? Ano yung pagkani, pagkuha ng birth certificate, marriage certificate, even death certificate, diba? Sa gobyerno, sa opisina na ini. Pero maaram ba ka mo, no, may is mas importante kitang appointment na bang hindi lang ko maaram. Tanan kita, bata, lagas, matanda, riko, may kanya-kanyang appointment sa Ginoo. Kalagang sigon, di ba ito, St. Peter. Pero wala pa kamo appointment. Pero the other day, nakato ko St. Peter, nag-attend akong lamay at sa pagsangkay, namatay. So, every day, may mga tao na namamatay. Wala ito, wala kita ito, di na ito maiwasan ito. Diba? Either mamatay kita, another chance, diba, para mabuhi. Kaya ibang tao, pag mata nila pa, di na nagmata, patay na. Ito mga realities in life. Parang ka ba na doon bagay lang pwedeng mahinabuhat ang kada tao. Actually, tulo. Ang una, ang adlaw natin, pwede kitang mamatayan na tao. Ang ikadwa, pwede magbalik na Jesus. Kaya nagsaad ni Jesus sa Bible na mabalik na niya, harani na. So doon bagay, either kita mamatay or siya mabalik. Anong mahinabo kung mamatay kita? Doon bagay gihapon. Doon lang ang karantuhan. Langit o impyerno. Kaya ito, nagpapatunay, may isang istorya sa Bible na abot ko nakabasa ka mo ito sa Luke 23:39. Pwede dito, pinaka-importante na istorya. Pag i-istorya ng tulo ka tao, nang si Jesus Christ nakaray sa nga krus sa Golgotha, may duwayang sapit. Ang nasa tuo, sang kawatan, ang sa wala, kawatan. Nasa pagitan siya ng duwang kawatan. Dili lang nag-uo sa Jesus dito. Ang takna nito, nagkukuri harani na mamatay. Ang sirine isang kawatan, dili ato, Jesus, kung ikaw ang tinuod na anak ng Diyos, tawag ka na mo mga anghel para salvar. Ayaw mo kalungay, iupod na lang kami. Itong bagyakan na ito, kung ikaw, pero siya ang kawatan na ito, adihato, wala'y magtuo. Naduda ya. Ang kawatan din niya wala, nagsiring. Pinaparaphrase ko lang, di rin eksaktong inyakan, pero baga, winaray na istorya. Di ka ba nahadok? Ginyayakan na sa kawatan sa luyo, siringa. Di ka ba nahadok kami mo ginyayakan? Kitang dua, kawatan. Maraot kitang tao. Damo na ito atraso sa lipunan. Angela kita parusahan. Angela kita inipatayon kay kita may sala. Pero ining tao na ini, si Jesus, waraya sala. Mamay ka, sining waray ni sala. Kaya siguro nakabatiya ka ni Jesus na mga sumat ni Jesus. So, nasiring nga, Jesus, alayon, hinunduma ko pagkatumo ang imo kahadian. Anong bato ni Jesus Christ? Ay siring ni Jesus, today, yan na natakna, upod ta ka akong kahadian. Today, you shall be with me in paradise. Mamay ka, nakadukwat ang kawatan. May pag-asa ngayon, may upod na langit, bisa maraot kang tao. Ano yung gimbuhat? Simple lang. Number one, inamin niya na hiya makasasala. Angay lahiya parusahan ng kamatayan. Pero, pag kilala niya ka ni Jesus na amoy na niya pag-asa kung may upod na langit, anong bato ni Jesus? Yan na, upod ta ka. So, doon bagay ang ginhimok, nag-amin niya masasala ang kawatan, kinilala niya Jesus, nagbaso lang niya sala. Amo lang ngayon. Remember, nang namatay na rin tulo, wala nang nahimong kaupayan ang kawatan. Kinamatay na rin. So, dili paghimo ng kaupayan, maupay na mga buhat, ang pagpakatuwa langit. Simple lang, aminon naton na kita magkasasala. Ikaduwa, kilalanon natin kung hino Jesus sa aton kinabuhi na hiya nagbayad na naton sala. Itong kamatayan ni Jesus ay ringat.
humana, it is finished. Bago yan namatay, nagsiring, humana, bayad na kita. Pero, ang bayad na ginbuhat niya ato ng iya pagkamatay sa krus, wala ito bisa kung di kita matuuhay. Diba? Nasing sa Bible, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kung hinula matuo, ang gimbuhat ni Jesus, amo na ito may epekto. Damang tao natuo kan Jesus, pero di rin nakilala ka ni Jesus, kung hindi ni Jesus, pero di rin nato na, di man nakupod sa bayad, binaydan. So, kailangan magtuo kita ito. Nasa rin gihapon sa Bible na sa Romans 6:23, ang kabayaran natin mga sala ay kamatayan. Kamatayan doong klase, kamatayan physical, kamatayan na pagkatwempyerno. Pero, ang hatag ng Ginoo, ang grasya, ang regalo na walang hanggang pagkabuhi. Eternal life. So, for the wages of sin is death, that is hell, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus for those who will believe. Ang matuo. Amon dakong bagay na kulang naton ang aton pagtuo. Nasiringgapon sa Bible, for without faith, we cannot please God. Di natin mawapalipay ang Ginoo kundi kita natuo. Mga kabugtuan, maram ako kamo application, natuo kamo na lingkuran, nalilingkuran nyo, maligon, di ba? Otherwise, di ka mo naka-relax na paglingkod, kaya bangin marugmok. Pero tungkol na ani mo pamahongpang na natuo ka na ang lingkuran mo na putaw, madigon nyo, di ka matutumba, mahuhulog. May faith ka. Tanang kita may faith. Ang importante, ang object of faith. Kang kanay ka nasarig. Ano mo ginasasarigan? So, faith is something true to all of us. To know that tanan ng tao, may tinutuuran. Pero ang importante, ang object of faith. Kung natuo ka mo kan Jesus, na iyan nagbayad yung sala, na iyan yung pag-asa, sabi niya, ni Jesus mismo, I am the way, the truth, and the life. No one, wala iba, ang paagi kundi hiya lang. Dapat amo itong turan natin, na hiya lang natin pag-asa. Kaya mga pagkabugtuan, simple lang ginaaraw ko kayo. Pareho akon, ang unang panahon, baga, ang una-una ko ang measure, ang pagkita ng taong successful, kung damo kang kwarta. Dito tinuod, damo gyapon tao na damong kwarta na nagsisuicide yan. Kaya di rin ako kontento. Kaya may dahatong kasing-kasing na there's an emptiness in our heart that only God can fill. Ang Ginoo lang makapuno ito. Bisa na may kita, uso man niya na ang for peace, di ba? Peace, P, prosperity. Another P, power. Another P, popularity. Another P is pleasure. Bisan ada na hiutanan ito, orugan itong mga riko, natagamtam ito. Diba? Pero waray lagi hapon. Waray hirang pinaka-importante na ang katahimikan, the peace with God. Paano kita makakuha ng peace with God? Pareho ang kawatan. Number 1, aminin mo na makasasala ka. Number 2, kilalanan mo kung hino Jesus ay mo kinabuhi. Iyan aton hadi, taga-talwas, taga-bayad na aton sala. Amo itong pag nahimo natin ito, garantisado na Jesus, aniya katahimikan, mapapakada haton. Na, bisan mamatay kina, inintak na nini, maram kita kung mapakain kita. Kaya mga tao nahadok, mamatay. Kaya nini maram kung mapakain. Kinahadok ka, number na kinahadok ka ng tao sa dinya kalibutan, kamatayan. Pag ako may ka-istorya na siya, maram ka ba kung makain kapag namatay ka? Ayaw natin pag-istorya niya. Parong, kaya di rin maupay na topic. Pero ang tao na di rin nahadok mamatay, kay tungod na maaram na niya kung mapakain niya, andam niya. Tama ba? Parang may biyahe, makato ka Manila. Maram ka, makato ka Manila. Hindi, pwede ka. Tama ba? Kung di ka maram ka, pikain ka. Maharadok. So mga kabugtuan, amon na akong pinakahingyap sa masumatang kamugi hapon na akong nainabuhapon. Ako, akala ko ang measure ng successful na tao na kailangan damo kang kwarta,
For peace, di ba? Prosperity, possessions, power, prestige, and pleasure. Kasi, bisan matagamtam mo ni tanan, waray tupulos, waray gamit. Kung mamatay ka na waray ka kan Hesus Kristo, di ka to kalagi hapon na impyerno. Amo itong bad news and the good news. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus for those who will believe. So mga kabugtuan, I hope na sumatang ko mong bisan guti man la na amo ni maupay na sumat na magdulutunta tayo ng kasing-kasing. Sabi nga ni Brother Paul, diri aksidente na napakani ka mo, makabati, ni maupay na sumat. Ang amon trabaho gyapon, amon ito, malasakit tayo na kamo gyapon masumatan. Kumbaga ako naka-discover ng tambal sa COVID o cancer, papasamwa ko ito kaya nakatagamtam ako. Diba? Selfish ako kung ako lang ang matatalwas. Kailangan pasamwa kay ito mismo akong ginubuhat. Nasubay lang ako sa sugo ni Jesus Christ bago yan naglakat, nag-sing, go and make disciples of them, teaching them everything that I've told you, and I will be with you at the very end of it. So, mga kabugtuan, napasasalamat ko na naka-himangga ko kamo. Pwede ka na mga ampo. Diyos Amay, Father God, salamat Lord sa adlaw na ini, natakna ni na naipabati ko ako mga kabugtuan ang imo na maupay na sumat. So Lord, I pray that the seed that I've given today, I've planted, will grow in their hearts. That truly it will penetrate to the hearts, that your message will grow to be a full-grown tree, that their faith will grow every day, and by your power and by your will, they will be saved. So Lord, salamat, paghatag ng opportunity, and may you bless the lives of these people. At least, nagyap na yun na designan balyuan din yung Tacloban. Oo. So yan na, sarang diliya, pulungan Diyos sa Juan, Kapitulo 1, na ginsumatan kita ni Kuya Dani nga kinahanglan naton tumuo kan Hesus Kristo, karawton naton na kita makasasala kita, nan magkaada kitang pagtuo ka atong Ginoo na kan Hesus Kristo para makarawat kita kan katalwasan. So yan na, sarang diliya pulungan Diyos, Juan Kapitulo 1, versikulo 12, pero ang nga tanan nga kumarawat haiya ngan tumuo iya ngaran gintagan niya hinkatungod nga maging mga anak ang Dios. Kasangkayan ko, gusto ko kamo sumatan nga kung kamo nagkaada kamo pagtuo, di ka ngayon kasing-kasing naging padara ni Hesus Kristo han Dios para naton katalwasan na Hesus Kristo na amo naton ikaduha nga persona ang Dios, iya mismo ang Dios anak. Kung nagkaada kamo pagtuo nga di ka ngayon kasing-kasing nasa ring ang pulungan Dios, kintatagan kitang katungod na tawagon na kita anak han Diyos. So diri na kita yan na kaaway han Diyos, kundi anak na kita niya. Nakasulod na kita han niya pamilya, pinaagi ang pagtuo kan Hesus Kristo. Okay? Kung gusto pa niyo magtubo pa niyo pagtuo, ama to, inaagat po kamo nga mag-attend kamo na aton Bible Fellowship. Every Wednesday, alas 13 kolop, Avenue Hotel. Madalat kita 5:45 p.m. City Hall ng Tacloban, may flagpole. Madalat kita dito Bible Fellowship. Okay? And last nga verse, nasa nga diya Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 7-8. Nasa nga di, sanlit, sugad, han kinsiring, han Espiritu Santo, kung mabatian niyo yan nga adlaw, aniya boses, ayaw patigaha, aniyo mga kasing-kasing. Mayada, sugo, haaton ang Diyos. Ang sugo haaton han Dios, kung mabatian niyo yan ang adlaw aniya boses, ayaw patigaha aniyo kasing-kasing. Ini nga panahon, amin yung panahon na magkaada na kitang pagtuo kan Hesus Kristo, amin yung panahon na magunahuna na kita nga ibahon na nato una na magunahuna na kita nga kung wari kita relasyon ha Ginoo, wari nga ni kita pagtuo ha Ginoo, ikadto kita impyerno. Kinahanglan nato magunahon na yan nga wari kita kapas, wari kita
abilidad pagtalwasan naton kalagaringon kundi an aton la Ginoo nga Kristo an mayadala kakayanan pagtalwas sa aton. Okay? So ama to una-una naton ibaw na naton na yan magkada na kita pagtuo kan Kristo. Magampo kita. Ginagaton ka daw sa nga magkatok daw o natala naton tuhod. Okay? Natala naton tuhod. Closing prayer na kita. Ang ngaran ng Amay, Anak, ng Espiritu Santo, langit ng Amay, dabo nga salamat ini nga aga, salamat ani mo gugma, tungod ani mo paghigugma, nagkada kaming chance na makaupod ka, nagkada kaming chance na makalikay ha impyerno, salamat ang katalwasan na imo ginhatag yana, nagaampog yapon akon kada usa nga di, upod han empleyado han PSA, na kung may daman nila ginagian nga problema ha kalusugan, ikaw mismo maghatag ang katambalan na amon, ngan kung may da kami ginagian nga problema ha amon kalugaring ng pamilya, buligi kami, ikaw mismo magtrabaho, ikaw maghatag hin kaaram amon kung anon namon. Dayawon ka wari katapusan, nagampog yapon ako Dios ang mga tawo nga ni dinhiyana na mayada kasing-kasing nga pagtuo nga dan aton Ginoo nga Kristo, buligi nira pagtuo nga magtubo, nga ikaw maghatag ng proteksyon na era pagtuo, di ka nga kaaway. Inaampo ko gihap niya ng adlaw na magkadan maupay nga transaction din niya PSA, bendisyon ni nga lugar, bendisyon niyan PSA, tungod damay niyan nagagamit niya ang paghimaya ni mo ginhadian. Dayawon ka, hangaran ng Amay, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, damo nga salamat po iyo, unaliwat kami. Thank you po, ma'am. Yan, good morning, kapatid natin dyan. So, natapos lang ng morning evangelism natin sa PSA dito sa Tacloban City. Nakasama natin yung former city architect ng Tacloban, si Architect Danny Fuentevilla, which is he is a faithful servant of the Lord. Ngayon, meron pa tayong 10 na nag-fill up ng feedback form. So, let's pray for them. We will pray for their prayer requests, and I pray that the Word of God na mag-grow sa puso nila. Okay? And I pray na maka-attend sila sa Bible studies natin. So, yun lang guys. So, let's share the gospel.